Magandang umaga sa lahat at bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral sa araw na ito, nais kong basahin po ang isang talata mula sa Romans 5 verse 8. And it says here, while we were still sinners, but God demonstrates His own love for us. This, while we were still sinners, Christ died for us. May the Lord bless the reading of His word. Nakita po natin dito po ang pag-ibig ng Diyos. Bakit ko laging binabanggit ang mga bagay na ito? Kasi naranasan ko po kung paano niya ako pinatawad. Ako po ay likas na grabe po yung aking buhay ng araw. Pero dahil po sa pag-ibig ng Panginoon, ito yung nagpapatunay na kahit na tayo makasalanan pa, ang si Jesus ay namatay sa ating kasalanan. No, ipinakita ng Panginoon ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Kaya yun po ang dahilan at ako'y nananalangin na maranasan din po natin yung ganitong uri ng pag-ibig. It's not anything but a relationship with God at napakaganda po. Ayon manalangin. Dakilang Panginoon, kami po ay nagpapasalamat patuloy na ginagawa sa aming mga buhay, sa iyong pagmamahal, na kahit na po kami po ay makasalanan, patuloy na po kami minamahal, Panginoon. Inaanyayahan niyo po kami na kami po ay lumakad ayon po sa iyong nakarin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa araw na ito, sa aming pong pagtitipong muli, sa paghahanda ng bawat isa, Panginoon, sa kanila pong darating po na DOS Masas licensure examinations. Do we pray that you continue to just be with us, continue to enlighten our minds and our hearts, O God, that we will absorb everything that we'll be discussing here in this class. We pray also for those who are not here with us. Lord, you may allow them, Father God, to come again and join us in our class today and be able to share with each and everyone. Maraming maraming salamat, Panginoon. Patuloy na kayo po ay aming pinapasalamatan, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tulad po ng nakikita niyo sa slide, tayo ngayon ay magpapatuloy ng ating pong discussion. Pero magkaroon lang po tayo ng kunting baliktanaw no, kung ano po yung mga napag-usapan na natin noong nakalipas na kung saan ay kahapon na natalakay na natin no, ano yung kung ano-ano ang mga kapangyarihan po ng CAMP. Ngayon naman po sa araw na ito, ang atin namang pag-uusapan maliban doon sa kasi nauna po natin ay ang topic patungkol sa CAMP. Ngayon naman po kung ano ang Continuing Massage Therapy Education Council. Ano po yung CMTEC? At ano naman po ang kinalaman nito sa inyong lisensya bilang mga massage therapy? Po yung Continuing Massage Therapy Education Council at ang komite na ito, later on we'll find out na ito'y nasiwa regarding doon sa inyo pong 30 credit units. Kasi after 3 years, bilang isang LM, kailangan nyo mag-renew ng inyong license. At ito yung paulit-ulit yung binabanggit na huwag nyo pababayaan, huwag nyo ignore yung inyong renewal. Kasi po pag umabot kayo ng 5 taon na hindi kayo nakapag-renew na inyong lisensya, kayo po, ang inyong license, ito sabihin nun ay ma-revoke. Ngayon, ano po ang CMTE? No? Yung CMTEC. Okay? So, yan. Later malalaman natin na ito ang isa sa komite na na-create sa ilalim po ng EO 2010-0034 pero ang kanyang focus ay nandoon po patungkol sa continuing education. So, ang composition po ng ating pong CMTC ay ang sumusunod. Sabi nga rito, in accordance with the provisions of Administrative Order 2008-0031, ito yung naunang EO na ang kanyang patungkol naman ay sa composition po ng mga patungkol naman ito sa training institutions and so on and so forth. Ano po? At dito po binanggit lang po niya kung ano po ang komposisyon ng ating pong Continuing Massage Therapy Education Council. At ang sabi nga rito, ito ay binubuo ng isang chairperson at ang dalawang membro na siya mag-a-assist no, sa chairperson na ito at meron ding bubuuin na CENP Secretariat.
Ang CEMP Secretariat ay siyang mangangasiwa sa lahat ng mga gawain both ng CEMP at ng CMTEC. So ayun po. So the chairperson shall be designated from among the members of the CEMP. Sabi po noon, yung hanay po, yung grupo po ni Engineer Tan na bumubuo ng CEMP at sila naman po ay kukuha ng miyembro na manggagaling sa accredited training institution at maging sa mga institusyon o sa association ng mga massage therapists. So yun po. And the second member shall be chosen from among the licensed massage therapists. Ito yung nabanggit natin kanina na accredited ng DOH. Ito po yung grupo na may pinakamaraming miyembro. Ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo na ang pinakahuling in-accredit ng DOH na Massage Therapy Association ay ang PAMT, Philippine Association of Licensed Massage Therapists. So ilang taon din po na nangangasiwa po sa mga hanay ng mga massage therapists ang PAMT. Kaya lang po sa mga kadahilanan na hindi po natin nalalaman, parang hindi na po siya nagpapatuloy. May mga lang tayo narinig kung bakit nagkaroon po ng problema yung PAMT. So ibig sabihin sa kasalukuyan, wala pong kinikilang accredited, no? Wala pong accredited association ng mga massage therapists. Ang ating pong hanay po ng sa hanay po ng massage industry sa ngayon. Kung alam kung paano po yung ating pong committee, kasi kung mapapansin niyo po yung pinag-usapan po natin yung CEMP, mayroon po doon sa hanay po ng licensed massage therapists at ito naman po sa CMTEC, mayroon din pong representation mula sa hanay po ng mga licensed massage therapists. Ano ang powers and functions o powers, duties and functions po ng committee na to? Una sa lahat, ito ay siyang tumatanggap, nag-evaluate, at sila po nag-accredit ng mga CMTEC programs. Sila po nag-accredit o nagre-recognize ng mga activities na may patungkol po sa renewal po ng license. Ito po ay kasama din po ito na ibinibigay po ng komite kapag nagkaroon po ng pagsasanay ang sinuman na potensyal na mabibigyan po ng accreditation ng ating pong kagawaran ng pangkalusugan sa pamamagitan po ng komite. Ang sumunod naman ay sila naman po nagdi-determine kung magkano ang bayarin. Determine the appropriateness of the training fee vis-a-vis the training course programs activities to be offered. Sila po ang nagbibigay po ng guidance kung magkano po ang sisingilin when it comes to, for example, ng ating 30 credit units na kinakailangan po natin kapag tayo po ay nagre-renew ng ating pong massage license. Ang sumunod naman po ay, ang committee na ito ay nagmo-monitor, sila po ay tumitingin, sila po ay nag-oversee sa implementation po ng mga programs na nasa ilalim po ng continuing massage education programs na sa committee na to, na kung saan ay ito po ay tinitingnan po nila kung nasusunod po yung mga pamantayan po ng komite patungkol doon sa continuing education programs. Sila din po nag-upgrade periodically ng mga criteria para sa programs, activities, and sources. So kung titingnan po natin, in reality, ang sa ngayon, ang pinaka-function po ng committee na ito ay to make sure na ma-identify kung ano po yung mga credit units na kinakailangan o inaalaw po ng DOH na pwedeng gamitin sa pagre-renew ng license at kung magkano po ang mga singilan po ng mga 30 credit units na ito. And then ang panghuli, perform such other related functions that may be incidental to the implementation of the CMTEC programs and activities. Okay, so yun lang po ang patungkol po sa committee na nangangasiwa ng continuing education. Ang sumunod naman po, tingnan natin po patungkol sa inyong examination, registration, and practice. No, ito na po, dito na tayo mag-usap patungkol po sa ano ang mga bagay-bagay na dapat natin malaman patungkol sa examination of DOH. The date of examination for massage therapy shall be conducted
on any day of the first week of June and December of every year. Ito na po yung nabanggit ko kamakailan. And then, in exceptional cases, the committee may give examination on other dates outside the prescribed ones as may be deemed necessary. Nung 2 years ago, nagkaroon po, last year, I should say, nagkaroon po tayo ng exam na nangyari po ng August. Bakit po? Kasi na-delay po ng ilang mga more or less mga 1 year. Kaya binabuti po natin sulatan po ang DOH at sinabi po natin sa kanila na wag na po nilang patagalin pa po yung, kasi kung i-delay pa ng husto, yung tinatawag nating agony of waiting ng mga mag-exam ay talagang humahaba din po. Kaya tayo po ay sumulat sa DOH at pinakiusapan po natin na kailangan po nilang gawa na po ng schedule ang licensure examination for last year kasi na-delay na po siya ng mahabang panahon. Kaya po, yun po yung exception na binabanggit po natin dito na naganap po sometime in August na na examination maliban po sa prescribed na June tsaka ng December. And then nabanggit ko rin po sa inyo pala na 'di ba sinabi natin na para mayroong trend ang ating bagong komite sa ngayon na hindi na sila mag-exam ng December. Probably they would do it early November. Kasi po, napakadami nilang gagawin. No? Yung ating pong Health Facility Services Regulatory Bureau ay talagang napaka-busy po sa panahon ng Disyembre. Kaya yun, later I will give a time para pag-usapan natin yung mga requirements para doon sa nagnanais na magkaroon po ng pagkakataon na makapag-exam. Ngayong taon na ito, na malamang sa malamang hindi December mangyayari exam, probably it could be the first week of November, kaya kailangan natin pag-usapan yung requirements para hindi kayo magkaroon ng problema sa submission no? Para pag-comply sa deadline na isi-set po ng DOH. Place of examination. The place of examination, ito ay malimit tinatanong ng mga mag-i-exam. Marami, alam ko na marami sa inyo nagtatanong patungkol dito. Saan po ba gagawin ang examination ng DOH? Normally, traditionally po, nangyayari po yan sa tatlong areas ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pag Luzon, Manila. Pag Visayas, normally Cebu. And then pag Mindanao naman po, normally Davao. Kaya lang, ang decision po minsan ay nangyayari po kung saan po ang maging location po ng examination. Depende po sa concentration po ng mga mag-exam. For example, yung nangyari sa Gensan, dito sa Region 12, ginanap po sa Gensan sapagkat we have over or almost 40 or thereabouts, nasa ballpark figure po ng mga ganong malapit-lapit sa 50. Kaya yun, nilabuti ko ng DOH na dito po gawing examination and people coming from Region 11, from the BARM, at other areas came here para mag-exam. No? So yun po yung patakaran po ng DOH para i-determine kung saan po gagawin yung exam. Kaya lang tulad na binanggit natin kanina, normal lang po yung dami po ng distribution po ng mga examinees nangyari lang po sa Luzon, Visayas at nangyari po sa Manila, Cebu, and Davao. Okay po. Pero yung Manila po, normally ang Manila hindi po nagagalaw yan. Po sa Manila, yan po ginagawa sa DOH Manila, which is nasa San Lazaro compound ng Rizal Avenue. Pero kung in case lang sa ibang mga region na nasa Luzon ay marami-rami din po mag-exam, then nalilipat din po nag-i-extend po diyan maliban sa Manila, na-extend po sa ibang areas na kung saan ay marami-rami din po ang mag-examination. Ayan. Ngayon, pag-usapan natin yung qualifications. Ito ay medyo marami pong marami pong naging problema po rito. Una sa lahat, ang qualification ay kinakailangan ang mag-exam ay Filipino citizen. Kaya po, pagka ang isang foreigner na gusto niya magla-license sa atin through the DOH mechanism, hindi po pwede hanggat siya po ay walang katunayan na po siya po ay Filipino citizen. Sumunod po ay ang mag-exam at the time of examination must be at least 18 years of age. No? Kung anong araw po in-schedule ng DOH exam, kailangan po pasok na po siya doon sa required po na minimum na 18 years of age.
he or she must be of good moral character. At sino po yung magse-certify? Ang magse-certify po nito ay ang barangay captain na kung saan ay nakatira ang ating pong aplikante. Ang sumunod naman ay kinakailangan mag-submit ng NBI clearance. Nung nakalipas, 3 po yung hinihingi. Pwedeng 3 po yung options, no? NBI, meron pong police clearance at saka yung fiscal clearance. Pero under sa panibago nating komite, sa liderato ng panibago nating komite, inalis na po nila yung police clearance, inalis na po nila fiscal clearance, kaya ang natira na lang po na kailangan natin comply is NBI clearance. Ngayon, kapag at the time na kayo po ay mag-a-apply, no, na inyo po magsasubmit ng requirements, kinakailangan po na pasok po siya doon sa prescription period. No, kung 6 months po nakalagay sa clearance, dapat pasok po siya sa prescription period na 6 months, or kung nakalagay po sa NBI clearance yung 1 year, dapat pasok po doon sa prescription period ng 1 year before magkakaroon po ng exam sa DOH. Sumunod, ito po ay patungkol naman po sa medical requirement. Ano po ang tatanggapin po ng DOH na medical certificate? Saan po manggagaling? Okay. Ang medical certificate na yan ay dapat in-issue ng isang government physician mula sa isang government facility. So pagka ang medical certificate ay nagmumula sa private na hospital o private na doctor, hindi po yan tatanggapin ng DOH. Yan, ang sumunod naman ay ang minimum academic requirement ay high school graduate. Question, Sir, paano kung ang aking hawak po ay ALS, yung Alternative Learning System na certificate mula po sa DepEd? Pwede po siya provided na ang kanyang equivalent ay high school graduate. Tatanggapin po yan ng DOH. Okay? Ngayon po, tulad ng sinasabi na natin at na-mention na natin kamakailan, hindi na po tatanggap ang DOH ng original na high school diploma. Hindi na po sila tatanggap po ng original high school diploma. Ang kanila pong tatanggapin ay certified true copy ng high school diploma. Ngayon, saan po pwedeng kukunin po yan? Doon lang yan pwedeng kunin sa kung saan nag-aral po yung estudyante. Ibig sabihin po noon, hindi po pwede po na, well, of course, the only exception that we notice is yung DepEd. Kapag ang DepEd ay nag-certify na o nagbigay po sila ng patunay na yung school na yan, kung saan nag-graduate po yung aplikante, ay ito ay nandun po sa kanilang talaan ng kanilang pong ng institution na under po sa DepEd, then in-acknowledge din po yan ng DOH. Pero yun lang po, tulad na sinasabi natin, na hindi po sila tumatanggap ng any original copy ng diploma. Yung TUR, pwede po nilang tanggapin o natatanggap po yung TUR, pero po mas maigi na certified true copy po yung TUR. Kasi po ang TUR ay mas madaling hanapin, no? Mas madaling i-produce kaysa doon sa ating high school diploma. So, ito po ay patungkol doon sa mga nasa college level, no? Kung yung gamitin yung inyong transcript of records. At ito po dapat ay naka-CPC. Ayan. Ang sumunod na requirement na hanapin po sa atin ng DOH ay ang Certificate of Training from any DOH accredited training provider or training institution. Ayan. Dapat naka-indicate po roon ang kanyang pagsasanay minimum of 60 hours, and then magsasabit din po ng Certificate of Training from the DOH accredited institution na nagkaroon po siya ng training staff instructions sa mga sumusunod na mga subjects. Ito po yung ating tinatalakay na sa ngayon, no? We have the anatomy and physiology, the microbiology and pathology, introduction to massage therapy application, and the practice of massage therapy. Yan po. So, kailangan po yan i-comply, at yan po ay kailangan naka-indicate po sa certification na na-complete po yung minimum na 60 hours of training bago po yan tatanggapin ng DOH. Okay. Sa hanay po ng AUSA,
ano ko lang po kayo, heads up ko lang po kayo na when it comes to the training, we really make sure na bawat isa na i-recommend natin sa DOH ay kailangan pumapasa din po ng written, yung theoretical examination po natin at ng ating pong oral and practical examination. Try to mimic what the DOH is doing. No? Kaya para pagka nirecommend namin kayo sa DOH, kumpiyansa po kami na mataas yung chance mong papasa kasi dumaan ka na sa masusing evaluation mechanism ng AUSA at yan po ay maging batayan namin na maging kampante na po kami kung i-recommend namin po kayo sa DOH. Now, gusto ko lang din banggitin na may mga instances na yung ibang estudyante na at the time na mag-exam ay hindi po sila nakapag-exam, no, for one reason or the other. Kaya ang kanilang ginagawa ay nag-exam po sila ng susunod na exam cycle, no? Sa susunod na exam cycle. Ngayon, huwag kayong magtaka na i-require namin kayo na mag-retraining. I-require namin kayo na mag-re-enroll uli sapagkat marami po pagbabago as time goes by. Kaya po yun po yung ating pong requirement na lalo na po sa mga minsan yung mga hindi pumapasa sa exam at kailangan yung exam uli, you need to go through the process of re-enrollment para officially ma-recommend po namin kayo. Wala pong such thing as automatic endorsement. Kasi po yung naging problema po natin noon is yung iba na mayroon pong certificate, may hawak-hawak po sila ng certificate completion. So, pwede na po nilang dalhin po yun sa DOH. Hindi pwede po for as long as one endorsement, direct express endorsement coming from the institution. So, ganun po yung sistema po natin. No? Kasi, yun nga pong binabanggit natin paulit-ulit na we are so conscious about yung kakayahan ng estudyante na mag-exam na hindi siya maiiwanan sapagkat updated siya sa mga program when it comes to the examination, sa mga pagsasanay relative sa examination. How much? No? Ang sumunod naman na tanong dito ngayon ay kahuling requirement actually is yung inyo pong notaryadong application form. So yung notaryadong application form na yan ay kinakailangan samahan po ng 3 kopya ng passport size photo, at least minimum ng 6 months yung pagkakuha. Huwag nyo pong gamitin yung mga photo, yung mga picture po na matagal na pong tinunan, nakuha. And then, ayun po, you have to pay the examination fee in the amount prescribed by the DOH-CEMP. Good news po, hindi na po tayo maniningil ng inyo pong examination fee. Kasama na po yan sa inyo pong binayad po na registration fee ng 1,600. Kami na pong bahala po roon when it comes to examination fee. The application for examination fee includes the necessary documents stated must be filed 2 weeks before the examination date. Ito ay ito na yung sinasabi natin na changes, na major changes sa atin po sa ilalim po ng kasalukuyang komite. Kasi po rito, naka-indicate po 2 weeks before the examination date ang deadline po ng submission ng requirements. Pero sa ngayon, sa mga nakalipas ng mga 2-3 taon, mas advanced na mga minsan na 1 o 2 buwan. No? Yung deadline, yung submission po, yung mga requirements. Kasi po, yung tulad ng sinasabi po natin, yung committee na humahawak baguhan po sila, so they still try to find a way na ma-improve po kayo yung kanilang sistema. Kaya ginagawa po nila, mas maaga po yung deadline para mas may time silang ayusin lahat ng mga documents before nila bibigay o before sila maglalabas ng official list of examinees for a particular examination cycle. Po may publish po yung pangalan, kaya yun po kailangan isubmit natin on time. Now, like what I have said a while ago, na nung nakalipas po na exam cycle noong June, umabot po tayo ng 1 o 2 buwan para asikasuhin po yung mga requirements. Kasi po naghigpit po sila. Never before po na-experience po yung sobrang higpit ng komite when it comes to the requirements. Kaya may konting discrepancy ng pangalan.
ibabalik nila. May konting discrepancy ng mga hinihingi nila mga documents, yung mga pictures, halimbawa, instead of the passport size photo, naging 1 by 1 o naging 2 by 2, ibabalik po nila po yun. Mga things like those. So, kaya po, gusto ko na kayong palalahanan na ngayon pa lang po, you have to really make sure na kung ano yung hinihingi ng DOH, yun po ang sundin po natin, yun po ang i-comply po natin. Otherwise, magugulat na lang po kayo, yung pangalan niyo po ay hindi po lalabas sa list, official list ng examinees ng DOH. Kaya mahalaga po na from the very beginning, i-comply po natin kung ano po yung hinihingi ng DOH. At mga detalye po nito, later on, i-send ko sa group chat natin, sa group chat nyo para makita nyo po kung ano-ano pa yung mga ibang hinihingi ng DOH when it comes to the submission of your requirements. Ayan. So we're done with the requirements, kung ano yung kailangan nyo i-submit. We're also done with the mode of payment. We're done with yung mga deadlines na binabanggit po natin. Ngayon po, tutungo naman tayo sa ano yung scope, ano yung coverage ng examination. The examination shall be conducted in 2 parts. The first part is the theoretical exam, and yung pangalawang part naman po ay ang oral practical examination. Discuss first yung theoretical. Yung theoretical, tulad nung nabanggit na natin, yung theoretical is minimum po ng 100 questions. 100 tanong po ang ibibigay po ng DOH. At sa 100 tanong na ito, lahat po na ito ay multiple choice. So, madalit sabi, walang fill in the blanks, walang matching type, walang essay. No, so lahat po multiple choice. Parang exam po ng mga doktor. Multiple choice po, at dito yung mamimili kung ano po yung inyong isasagot. So pipiliin nyo lang po yung isasagot niyo doon sa 100 tanong na ibibigay ng DOH. Now, in the past, ang examination period ay umaabot ng 3 oras. So, the exam starts at 8, 9, 10, 11, 12. 4 na oras actually. Pero nung nakalipas na exam, actually yung 4 na oras for 100 questions is napakatagal na po niyan. sa karanasan ko, napakatagal na po ng 4. Kaya sakto lang po yung ginawa po ng DOH kamakailan na 2 oras. So, pag simula po ng 8, 9, 10, yun, tapos na po yung exam. No? Mga 10 o'clock, okay na po, tapos na po yung exam. In fact, yung iba, before even 2 hours, no, bago magtapos yung 2 oras, nakukumpleto na po nila. Kasi, yun nga po, multiple choice naman po yung set of examinations. Ngayon, kapag kayo ay pumasa ng written o ng theoretical examination, sumunod na araw, pag pumasa po kayo, ipapublish po ng DOH. Ngayon, ang ipapublish ng DOH, hindi po nila ipapublish kung sino yung nag-pass, sino yung fail. Ang ipapublish po ng DOH ay kung sino-sino po ang pwedeng mag-undergo ng oral practical examination. Ayan po. Ulitin ko po, no? Pagka kayo po yung written, kasi ang advantage po ng bagong komite, mabilis po sila mag-process. No? Within a week, matatapos na po both the written and the oral practical examination. Yan po yung talagang pinapasalamat namin sa bagong komite. Kasi yung nakalipas po na komite, umaabot po ng ilang buwan, no? 2-3 buwan bago magpa-practical examination. Kaya yun nga po talagang grabe po yung agony waiting, yung paghihintay na nangyayari. Pero sa ngayon po, mabilis. No? For example, sa mga nakalipas na last 2 examinations, pag ang exam ay Monday, Tuesday, i-check nila yung papel. Pag Wednesday, lalabas na po yung result para sa oral practical examination. Ibig sabihin, mula Wednesday, Thursday, Friday, yun na po, puro, nakalaan na po yun sa oral practical examination. Then, after that week, mga 1 o 2 weeks later, lalabas na po kung sino po ang bag-o taking. So, ganun po yung ginagawa po ng DOH. Kaya, ako nagpapasalamat dahil sa nila na efficient, na mas mabilis po yung yung kanilang kaparaanan para malalaman agad yung result at makapag-taking agad yung mga estudyante. The question might be, kailan nila i-release yung certificate of registration? Yun naman po medyo tumatagal ng
mga, mga 1 o 2 buwan. Yung gano'n. So, gano'n po yung tagal po nun. Kaya lang po, tulad ng sinasabi po natin, kahit napasado po kayo, you have to make sure na kayo po ay makapag-undergo ng oath-taking. Kahit na yan ay online, basta nakapag-undergo kayo ng oath-taking na na facilitated ng DOH Manila para sa gayon ay mabigyan kayo, maging legit at mabigyan kayo ng inyong lisensya. Ayun po. Now, when it comes to the oral practical examination, makikita natin sa slide, mayroon 3 phases. No? 3 bahagi po ng oral practical examination, 3 stages ng oral practical exam. Ito po ay pre-massage phase, at yung massage proper phase, and the post-massage phase. Isa-isahin po natin po yan para mas malinaw po siya lahat. Ano po yung pre-massage phase? O yung pre-massage stage? Ay ibig sabihin po noon, yun po yung panahon ng pag-prepare po ninyo ng inyo pong massage session. So ano po yung kabilang po roon sa pre-massage? Kasama po sa pre-massage ay yung pagpasok ninyo po sa examination room, pagbigay nyo po ng inyo pong examination permit, at pag-aayos po ng massage table, at pagpapasok po ng inyong client, inyong client na siyang magiging maging model ninyo sa oral practical examination. So yun po yung pinakabuod ng pre-massage phase. Ang sumunod naman, once the client is now ready na po siya, pwede na siyang dumapa, at pag yung point na dadapa na po siya, yun na po yung bahagi po na matatawag po natin na massage proper phase or massage proper stage. Okay? So dadapa na po siya at kayo na po ay mag-perform ng 5 basic stroke manipulations. Ano po yung 5 basic stroke manipulations? Ito po ay ang effleurage, petrissage, friction, taputment, and vibration. Ibig sabihin po nun, lahat ng nasa manual na description, rationale, variation, separation, kailangan nyo i-articulate. Kailangan nyo i-explain, at habang i-explain ninyo, kailangan nyo i-demo. Ayun po yun, no? So, kailangan po na, dito na po papasok yung inyong body mechanics, dito papasok yung maayos na paggamit po ng draping, things like those. At sa grading system ng DOH, ang percentage ng massage proper ay almost 60%. So ibig sabihin po, malaki ang bulk ng ng scoring system natin po sa massage proper. Sapagkat dito po natin ipapakita yung ating husay at galing sa pagmamasahe. Okay? So that's about the massage proper phase. Ang post-massage proper phase, ito naman po na kung saan ay patapos na yung masahe at dito mo nagagampanan yung iyong evaluation at yung iyong tinatawag na tier. No, pag sinabi natin evaluation, dito pag-uusapan, babanggitin, ilalabas mo yung form, and by the way, may 3 forms po pala, no? Hindi ko nabanggit kanina, may 3 forms na gagamitin. No? Doon sa pre-massage, may isang form na gagamitin, and then sa pag-check ng vital signs, may form na yung nagagamitin. And then, may isang form naman po, yung pangatlong form ay yung form naman when it comes to the post-evaluation. Ibig sabihin po nun, aalamin mo lang kung ano yung nararamdaman ng client pagkatapos ng massage session. So, client intake form, yung unang form, pangalawang form is SOAP form. Ito yung pag-check ng vital signs. And then, yung post-evaluation form, ito yung pinakahuling form na gagamitin. So, huwag kayong mag-alala, bibigyan naman namin kayo ng kopya para pagdating po sa oral practical examination, yun yung susundan nyo, yun yung gagamitin nyo na form doon sa harapan ng inyong assessor. Okay? So, yun po yung kabuuan ng ating post-massage. Hanggang sa i-assist mo na yung client mo palabas, and then paglabas ng client, i-fix mo yung hingin ka ng permission, i-fix mo yung kagamitan sa massage table, i-ready mo na yung gamit mo, and then papaalam ka na sa assessor mo para lalabas ka na sa examination. So, ang kabuuan normally ng inyong oral practical examination ay nasa pagitan ng 15 to 25 minutes. Ayun po. 50, ulitin ko, mga 15 to 25 minutes. Ngayon,
Mga ano lang po, mga paalaala lang po bago natin later on, actually pag-usapan din po natin yan pagdating na po sa ating final coaching. Pero gusto ko lang pong banggitin sa inyo, at the time na magpe-perform kayo ng inyo pong oral practical exam, no, kayo magpe-perform sa harapan yung assessor, may mga mahalagang bagay na dapat nyo tandaan. Ano po yon? Number one, kailangan nyo pong talagang magsanay, mag-practice na maigi. Kailangan nyo kabisaduhin lahat ng gagawin nyo upang sa gayon ay kung ano ba na ipapagawa sa inyo ng assessor, hindi kayo mental block, no? Hindi kayo mawawala dun sa sa ere, hindi kayo mawawala sa passing, ito nga ng iba. So kailangan nyo kabisado nyo. Huwag kayong humarap sa all practical exam na hindi nyo kabisado yung gagawin, kasi po yung assessor, kahit na malayo ka, malalaman niya kung ikaw ay handa at hindi handa when it comes to the oral practical exam. Okay? So, yun po yung pinaka-importante sa lahat ay kabisaduhin yung maigi yung 5 basic stroke manipulations. For those among you na matagal na nagmamasahe, hindi na masyado open. But for those among you na hindi masyado walang karanasan, ito nga, sa pagmamasahe, yan po, kailangan niyo po mag-double time. Kasi po, hindi po pwede po na memoryado nyo lang, pero hindi nyo naman kaya i-perform. Kaya kailangan balanse. Kung kabisado nyo sa isip nyo at alam nyo pa paano i-perform upang sa gayon ay magiging madali lamang ang inyong practical examination. End here muna for the meantime and entertain some questions kasi alam ko marami kayong mga katanungan sa inyong kaisipan. Kaya I will open this time for questions. Baka meron kayong gusto i-clarify, gusto yung linawin mula dun sa ating napag-usapan na kanina about the requirements, and then hanggang dito ngayon sa ating pong scope of examination, ano yung gagawin ninyo sa inyo pong, of course, written exam and then sa oral practical examination. Okay, sige po. Nauna si Jeanette. Jeanette, go ahead. Jeanette, go ahead. Yes, Jeanette. Ay, ayun, sir. Okay. Sir, since na wala po akong experience sa pagmamasahe, ang may experience ko lang po is yung ako yung minamasahe. Pero during the session, nakukuha ko naman kung ano yung mga yung mga strokes nila, kung ano po yung sequence nilang ginagamit. Ang hindi ko na alam kung ano po yung tawag doon. So, pwede pong pakiulit yung 5 basic strokes. Kung ano po yun. Actually, Jeanette, meron tayong topic on that. Doon sa... okay. Meron tayong isang module on that doon sa massage application. Yun talaga pag-usapan, mahaba yun, no? Paano i-perform, okay. Ano yung rationale, ano yung mga benefits, things like those. So, ito lang po, pahapyaw lang natin pinag-uusapan sa ngayon para okay. Working knowledge. But huwag kayong mag-alala, meron po yan. Actually, nasa pang-ilan yung panghuling module natin, yung pag-usapan natin yung doon sa practical application po. Okay, so... Okay po. Thank you, sir. Sige po, si Barbie. Yes, Barbie, go ahead. Barbie. Sir, tanong ko lang po kung sa oral examination is may ibibigay po kayong scenario? I mean, kung paano gagawin yung massage? Yeah. Dalawa yung application nung yung inyong sa oral practical examination. It's either wellness or therapeutic. Pag sinabi wellness, wala naman ibang ipapagawa sa inyo yung assessor kung hindi yung 5 basic strokes. That's basically wellness. No? So, kaya mo sabi natin, kailangan kabisaduhin yun yan. Kasi yan talaga pinaka-core ng inyo pong oral practical examination. Yes po, sir. Kami po ang gagawa ng sariling scenario namin, sir, or may susundan po kami? Well, yung sa application, mayroong na yun, may naka-template na po yun, no, yung gagawin nyo. Okay? Okay po. Meron tayong skill, no? Meron tayong
Kayong spiel, magkakaroon kayo ng spiel. Ang ibig sabihin ng spiel, ito po yung inyong mga talking points, yung mga sasabihin ninyo. Halimbawa, doon sa magsimula po kayo, pagpasok niyo, sabihin natin, o sige, bago kayo pumasok, kailan yung pumatok. At huwag kayong pumasok hanggat hindi kayo in-acknowledge. Pagpasok ninyo, ano yung una nyo sasabihin? Paano kayo harap sa inyong assessor? At paano i-handle yung examination? Okay po, sir. Kaya paghingi ng paalam kung paano mo ayusin mo sa stable, things like those, and so on and so forth. Lahat ng details, gagawin natin yan sa pag-uusap natin doon sa massage application. Okay po, sir. Thank you po. Okay, salamat din. Donna, yes? Ano yung tanong mo, Donna? Sir Benji, kasi po nabanggit nyo kanina, parang dalawang klase po ba yung gagawin namin ipe-perform during oral? Nabitin tayo doon. Okay po, thank you. Thank you po. Yung tulad sabi natin, actually may connection to sa unang tanong kanina, ano yung scenario? Actually, scenario will depend on many things, no? Kasi nasa pleasure kayo ng assessor. Pero ang dalawang possible na scenario is doon nga yung you have to perform the 5 basic stroke manipulations, which is the wellness thing, and doon naman sa therapeutic side ay kung ang inyong assessor ay sinipag po siya, nag-prepare po siya ng mga conditions, ng mga cases, yun po, no? Oh, well. Magkakaroon po na parang bubunutin niyo po yun. Kung ang nabunot ninyo ay case, halimbawa, Bell's palsy, paano po i-execute sa Bell's palsy? Okay. So, pag Bell's palsy, ano yung treatment na gagawin mo? Pag-usapan natin actually yan doon sa aspeto po na inyo pong massage application. Okay? So, yun po yung dalawang possible scenario. Pero in reality, minsan sa massage room, sa examination room, I should say, neither happens, no? Kasi minsan, yung assessor, like yung nangyari nung isang estudyante natin na hindi pumasa, kasi yung kanyang assessor, ang kanyang ginawang scenario is nagbisi-bisihan siya. No? Nagbisi-bisihan siya pagpasok ng assessor, ang estudyante, nag-perform na siya. Kaya lang, ginawa ng assessor, gamit yung cellphone niya, marami siyang kausap, ganun. Parang he tried to ignore the presence of the assessee. No? Parang pinabayaan niya. Kaya natukso po yung ating estudyante na mag-shortcut. No? Kasi nakita niya, busy, ang kami ginagawa. Pag naman siya pinapansin, hinayaan lang siya. Ganon. So, yun po yung danger. No? Yun yung danger na matukso po kayo mag-shortcut at kayo nagpe-perform ng etoras, petesas, tapos dinali nyo, binidinerecho nyo dun sa pinakahuli na vibration, things like those. Yun. May magkakaproblema po kayo doon. Kaya huwag kayo mag-attempt na mag-shortcut when it comes to performing. Whatever it is, pagka pinagawa kayo ng inyong assessor, hinayaan kayo, gawin nyo lang po yung standard na procedure na ginagawa natin sa practical examination. Bali, Sir Benji, possible po na hindi agad yung 5 strokes agad yung ipapagawa sa'yo? Parang ganun po ba? Possible na... O yun po talaga agad ang ginagawa, yung 5 strokes? Tulad sinasabi natin, anything could happen. Okay po. Halimbawa, minsan, yung kwento nung isang estudyante natin, nung nakalipas, sabi niya, Sir, ang ginawa ng assessor, pinagtatanong naman ako tungkol sa mga sa trabaho ko, tungkol dun sa kung saan ako nag-aral, mga ganon. So, minsan, ganon sila, no? Parang dinideviate nila doon sa actual na dapat na gawin. Pero, sabi ko, ibig sabihin nun, nasa advantage kayo kasi kinakain na yung oras. Tumatakbo yung metro no? Tumatakbo yung metro. Kaya sabi niya, nagipagpagpuan yung assessor, nagpagpagpuan na rin ako sa kanya. So, ibig sabihin po, instead of spending more time doon sa dapat niyang gagawin, doon sa 5-6 stroke manipulation, things like those, nade-debate. So, it happens, but not all the time. Okay? May mga ganon May mga ganon.
Kaya yung isang senaryo, bisibisihan, may kausap. Yung isa namang senaryo na dapat yung bantayan, yung mga assessor na ang kanyang role ay magsungit. Okay. Ayan, ay gano'n po nag-uusap sila eh. No? Kasi meron na magsusungit siya. No? Talagang pagpasok mo pa lang, ang dami niya nang punahin, ang dami niya nang pansinin. No? Ba't ganyan? Ba't ganun gawa mo? Ba't ganyan? Ganon. Parang gulpi de gulat. No? Gugulatin ka. So, nasa iyo na yan kung magpapagulat ka. Pero, like ko sinasabi, lagi niyong tandaan sa exam, laging senaryo yan. No, ibig sabihin nun, sinusubukan kayo. Tinitingnan kung hanggang saan kayo. Tinitingnan kung ano yung kaya nyo, paano i-handle yung mga ganong klaseng stressful na situation. No? Kasi pag bumigay ka, pag sinabi kong bumigay, nagwala ka, yung iba kasi nagre-react ng ganon eh. No? Pagka masungit yung assessor, sinusungitan din nila, wala, talo ka. Yung attitude mo talaga, chine-check na nila kaagad. Kaya ito, banggitin ko sa unang pagkakataon, laging sinasabi sa amin ng DOE sa mga training namin, lagi niyong sundan o lagi niyong emphasize yung KSA. Ano yung KSA? Knowledge, Skills, Attitude. Ayan. So, dapat balanse po yun. Meron pong, dapat sapat yung kaalaman niyo sa masahe, dapat sapat yung kaalaman niyo sa inyo sa pagmamasahe, at dapat maayos yung inyong pag-uugali. KSA yun. No? Kaya kung nagsungit yung assessor at tinapatan mo ng kasungitan, talo ka. Kaya lang yung sinasabi, pag nagsungit yung assessor, just proceed. No? Kahit na pagalitan ka, kahit na minsan parang nananadya na. Kasi bahagi yan ng evaluation. Bahagi yan ng assessment. At maaring yan na yung strategy ng assessor na yon. Nakuha niyo po yun? Apo. Kasi di naman kayo kakilala, no? Di nyo naman sila kilala, di ba? So, huwag niyong isipin na personal yun. Nami-mention na yata itong assessor na to, parang nakakainis to, Ganon. Tapos magwawala ka na rin, no? Magdadabog-dabog ka na rin. Natalo ka. Yan. Okay? Thank you po. Thank you, Sir Benji. Kung ito, atin lang din. Kailangan para ma-disarm yung assessor, ngiti ka lang. No? Kahit nanong kaba mo sa dibdib mo, ngiti ka lang, ngitihan mo lang siya. Pagpasok mo, nakangiti ka. Huwag ka pumasok na nakasimangot. Ganun ka na, wala, talo ka na dun. No? Kailangan ngiti ka lang. Kahit na minsan parang nami-meso na yata itong assessor na to. Hindi ko naman po kaano-ano, ba't ganito siya? Ganun. Huwag mo isipin ganun. Isipin mo, bagay yun ng kanyang style ng assessment. Pag nakalusot ka roon, walang problema, pasado ka. Ano? Okay? Kaya, yes. Dagdag ko lang doon. Another scenario. Minsan kapag maganda yung nasa mood yung assessor, para din low exams yan ng bar exams. Kapag na yung examiner ay masama ang mood niya, hindi sa sinamahan ng masamang tulog niya sa gabi, pagising, apektado yung examiner. Bihira na yung no? Nangyari po yan sa DOEs. Kaya ang DOEs naman lagi naman natin iniisip na ang layunin nila ay para tulungan ang mga master's na magkalisensya. Yun po lagi namin sinasabi sa mga lagi namin ini-into. May maingis. Okay. So, ganun po. May karagdagang tanong ka doon, ha? Okay na po. Thank you po, Sir Benji. Thank you. Any other question? Meron pa bang clarification? Alvin? Yes, go ahead, Alvin. Alvin? Yes, sir. Naririnig niyo po ako ng maayos, sir, kasi mayroong mga background noises po. Okay naman po. Sige. Good. Hello, sir. Naririnig niyo po ako, sir? Yes. Okay po. Yung katanungan ko lang po, sir, regarding po yung katanungan ko regarding po dun sa oral practical exams po, ano po yung suit or susuotin namin, sir, during oral practical exam po, sir? Pwede ba namin gamitin yung luma naming mga scrub suits or may ipoprovide po na sa oral practical po? Okay.
lagi kong ito parang ano na to eh, parang patawan na to na binabanggit ko lagi. Sa inyo exam sa DOH, lahat kayo ay kailangan magsuot ng scrub suit. Any color, basta puti. Okay ba yan? Kung wala pang puti sir, magpapatahi lang po sir. Ganun po. Yes. No? Basta any color. Any color pwede nyo suotin basta puti. Okay po. Scrub suit, available, kailangan nyo talagang, marami naman nabibili even sa mall, may nabibili naman. Yes, sir. Sa Lazada, sir, meron. Ano yan? Sir, sa Lazada, online shop, meron sa online. Yeah, sa online, marami kayo. Silang available. Yes. Kailang, mayroon isukat kasi online, di ba? Minsan, fit, yun pala hindi fit. Pwede sa online, no? Sa Shopee, meron po yan. Sa Lazada, meron po kayo nabibili. Ang design lang po, yung kailangan, design na, normally yung naka-V-neck, no? Mayroon din ba naka-close neck? Kailangan mo yung close neck pa kasi minsan parang dentist eh, no? Yung close neck mo gano'n. So, V-neck ang ideal. V-neck. So, kapag ang suot nyo po ay any color basta puti na scrub suit, dapat gano'n din ang kulay na inyong shoes. No? Hindi po pwede yung white yung scrub suit tapos orange yung inyong shoes. No? Kailangan white din yung shoes. And then for women, ako I always recommend na mag-hairnet and then, siyempre, magpaganda naman kayo. Kailangan mag-makeup kayo ng gano'n, no? Paganda. Pero wag masyadong heavy. No? Parang iba heavy makeup, medyo nakakatakot ng tingnan. Okay? So, yun po. Kailangan, you have to showcase your best. Yun naman yung purpose ng oral practical exam. And then, nabanggit ni Alvin, pwede ba yung luma? Huwag kayong gumamit ng lumang scrub suit. Pakiusap. Kahit anong puti po niya, basta lumang scrub suit, medyo iba yung dating. No? Lalo tikit, huwag kayong gumamit ng lumang towel. Pero na-encounter minsan, nag-exam, yung towel niya, puti nga, pero may butas sa gitna. Hindi masaya. Diba? So, yung mga gamit, paghandaan nyo. Kailangan gastusan nyo yan. No? Kasi magpiperform kayo sa ng assessor eh. Huwag kayong manghiram ng tawid na ginamit na 5 taon na nakalilipas. Kasi iba rin itsura nun. Kailangan, hanggat maaari, bumili kayo ng maganda, makapal na tawel, na puti. Color ng tawel. Ganun din po yung dito. Yun po yung gagamitin yung linya. Magpiperform kayo. And by the way, marami tayong mga videos sa YouTube. Pwede nyo rin yung mga sample videos natin. Makikita nyo kung paano yung ginagawa. Like what I said, ito ay naman to, theoretical discussion, but application later on, gagawin ko natin po yan in a later time. Okay. Next. Si Julian. Yes, Julian. Go ahead. Julie, is still there? Hi, Julie. Hello, sir. Good afternoon. Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon. Yes, go ahead. Sir, in connection doon sa practical exam, sir ba? Pag sabihin ni assessor na perform the 5 basic strokes, kailangan ba na mag-i-explain namin like effleurage, kailangan ba namin i-explain at ano ang benefits? Pati yung petrissage, yung tapotment. Yeah. Kung mapapansin ninyo sa inyong manual, dito sa manual ninyo, makikita nyo po yung bahagi po ng atin pong ito. Makikita nyo rito, yung lahat ng description, lahat ng rationale, yung sa page 159, kung hawak nyo po yung manual ngayon, 159 onwards, ito po yung susundin nyo sasabihin. No? Ang gagawin ko po ngayon ay I'm going to perform the 5 basic stroke manipulation. Effleurage, petrissage, friction, tapotment, vibration, and then effleurage. Ganon. From the French word effleur, which means to stroke, at the term is unbroken gliding movement, repeated following the contour of the body. Yung nakasulat po dito, sapat na po ito, nabasahin niyo po at internalize niyo po at gagawin niyo po.
Kasi naka-indicate na po eh. Nandito yung sasabihin nyo, ano yung kanyang stroke, description niya, and then ano yung kanyang variation sa variation. So nandito po lahat. Wala kayong nandito po yung inyong susundan na na material. So sir, so while doing the five basic strokes, sir, is hindi lang kami nagmamassage, hindi nag-explain din kami while nag-massage, sir. Habang gumagawa kayo, gumagalaw yung kamay. Huwag kayong mag-lecture. Hindi kailangan ng session lecture. Kailangan habang nagsasalita kayo, dinidescribe ninyo, gumagalaw yung kamay nyo, nagpiperform din yung kamay nyo. Ganun po yan. Kaya mahalaga po yung body mechanics, paano yung gagawin nyo, yung mga alternate strokes na gagawin nyo, things like those. But like I said kanina, hindi naman natin kailangan may time po tayo para pag-usapan po yung detalye later on. At sa ngayon po, suffice to say, ito po yung mga kailangan nyo lang gawin. Okay po? Salamat, sir. Okay. Time check po natin, mag-aalauna na po. We will entertain one last question coming from Jeanette. Jeanette, go ahead. Hi, sir po. Kami po ba magpo-provide ng towel, linen, oil? Yes. Yung gagamitin po sa okay. Yes, kayo magdadala ng paraphernalia. Paraphernalia pong tawag. Massage paraphernalia. Ano po yung mga essentials sa exam, sa oral practical exam? Number 1, I will require you to bring your paper bag. Huwag po yung bag na knapsack o anumang klaseng bag. No? Kailangan paper bag. Okay. Kasi environmentally friendly. Ngayon, sumunod, dala kayong towel, 2 pirasong towel, dala kayo ng oil, dala kayo ng alcohol, dala kayo ng inyo pong gagamiting stethoscope, yung inyo pong para sa vital signs taking, no? Yung thermometer, things like those. Yung mga some of the things na kailangan yung dalhin. Ipo-provide natin yan sa pag-usap natin later sa massage application. Okay po. Kayo Thank you, sir. Kayo po magdadala ng gamit. Saka, iwasan po yung manghihiram. Yung maghiraman po. Lalo yung sphygmomanometer. Huwag kayong manghiram kasi pag tinawag kayo at nagkataon na sabay kayo dapat manghiraman, ito ang gagamitin. No? Use your own massage paraphernalia para anytime, no? Kasi minsan pagpasok mo lang doon, nakita ka na, pasok ka na, mag-exam ka na. Ganon. May mga ganon. Hindi mo pwedeng sabihin na, sandali po, kasi yung hiraman ko po ng gamit, hindi pa po siya tapos eh. Walang ganon. No? Walang ganon. So, yeah, you have to be ready. So, yeah, pag-usapan natin yan. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng detalye, pag-usapan natin yan ng study topic natin on the massage application. Ito po yung natin, talakay natin dito sa topic po ng massage application. Okay, thank you, sir. So, I will entertain one last question coming from Jackie. Jackie, go ahead. Sir, yes po. Yung po sa sa sapatos, pwede po ba yung white rubber shoes or yung pang ano talaga? Pwedeng white rubber shoes. Oo. No need na yung leather na puti na pang nurse. Hindi naman. Rubber shoes. Yung white rubber shoes okay na po? Okay na po yung white rubber shoes. Thank you po. So, yeah. Sige po. So, yun lang po yung ating talakayin. And overtime na po tayo ng konti. So, sabi po, nagpapasalamat po ako sa inyo at talagang nakita ko po yung eagerness, no, na paghandaan ng naigi. And my concept here is sa batch ninyo, 100% passing. Ibig sabihin nun talagang lahat kayo papasa at madi-declare na license kayo before the end of the year. Okay ba tayo doon? Okay po, sir. Thank you very much. Yes, sir. Po, thank you po. By God as well, sir. So, tulong-tulong tayo. No? Kung medyo mababa yung results sa quiz, huwag kayong mag-alala, marami pa namang panahon na mag-aral. Basta ang akin lang pong inihiling, ganito lagi. Araw-araw, mula ngayon, dapat meron kayong study time. No? Meron kayong specific study time. Kahit na 1 oras lang bawat araw. No, pag sinabi mo, kunwari, mag-aral ka sa isang araw mula, iba kasi, mas gusto na mag-aral madaling araw eh. No? Ako, mas gusto ko mag-aral mga ganyang exam, masarap mag-aral mga madaling araw.
Kasi wala pang Visto Orbo eh, di ba? Mga alas 4, mga ganon, mga alas 5, yung ganon. So, you have to have your own study time and then you have to have a study place na kung saan ay doon ka araw-araw nakaupo at nagbabasa na walang distraction, walang interruption from your cellphone, from the social media, things like those. Isang oras lang kapatid. No? Mahalaga po yun. So, yun po, constant mong gawin. Ngayon, kung ikaw naman ay hindi ka ho sa actual application, sa actual find time to practice. No? Pero kang kasamahan na na pwede mo maging training partner, then mas maganda. Practice kayo, magtulungan kayo, mas maganda po. We always believe that there is no such thing as practice. No? Walang katumbas po yung pagsasanay at hands-on yung ginagawa. No? Yun po yun. Para maging confident po kayo sa oral practical. Kasi minsan, maaaring pumasa ka na sa written, pero sablay ka naman sa practical exam kasi hindi mo na-aral na maigi, hindi mo na-practice na maigi, hindi mo na-internalize na maigi, sayang naman yung effort mo. Sayang yung effort. So, yun lang po. No? Yun lang po yung aking Narjon. Si Attorney Edith, sige po, entertain ko. Attorney, go ahead. Attorney. Hello po, hello. Yes, ma'am. Good morning. Yes, good afternoon po. Yung dadalhin na sorry yung dadalhin na mamasahiin. Kasama, yun na sa mga classmates yan or magdadala talaga? Yung model, attorney? Yung model pala. Opo, yung model, ang sistema nila ngayon, kayo magdadala. Okay. Kayo magdadala. Oo. Although yung ginagawa ng iba, ang dinadala nila, yung kasama nila na hindi pa mag-exam for the day. Kaya yun po yun. Pero minsan kasi, minsan may mga assessor na alam nila yung ginagawa ng iba na gano'n eh. No, sasabihin nila, bawal po yung mga examini na maging model. Things like those. Pero, kayo po magdadala yung model. Kaya huwag kayo magdadala model na makulit. Dapat kamag-anak nyo, ang tawag nun, yung magsisimpatya sa inyong gagawin. Na kahit na hindi man masarap yung hagod, sasabihin, masarap lang yung hagod, okay po. yung scheduling ba, pwede namin i-request yan. Kasi kung sakaling hindi kami available ng ganung sino nag-schedule pala? DOH po. Sa list po ng result, naka-schedule na po yung kung sino mag-exam for the day. Pero depende kung hindi available on that day, pwede mag-request na another date. Pwede naman makiusap eh. For example, may importante kang commitment, pwede naman makiusap. Kaya lang po yung exam days po ay Wednesday, Thursday, Friday lang po. Kasi ang exam happens within the week. Thank you po, thank you, 70. Welcome, attorney. Next, sino yung sa kamay kanina, panghuli? Okay na tayo. Nawala yun. Sige po. So, yan lang po. Maraming salamat. Thank you for your inputs. At ito na sinasabi ko, natutuwa po ako na excited po kayo. Katulad ko po, excited po ako. Kasi we were always praying for you na tuloy-tuloy po na kayo po ay hindi lang maging LMT. Na pagdating ng araw, kayo po ang maging salt shakers. No? Kayo ang tutulong po na po natin maging advocate po tayo ng kaayusan po, ng hanay po ng pagmamasahe sa ating bansa. Sige po. Maraming salamat. By the way, pumasok pa si Doc Weng. Doc Weng, andito ka ba? Yung aking pinakamamahal na kapatid na classmate mo ngayon. Wala si Doc. Sige po. So maraming salamat and see you tomorrow. Tuloy tayo sa ating pag-aaral. And by the way, remember, every Friday po, mayroon po tayo quiz. No? Lagi yung paghandaan po yung ating quiz. At ginagawa po natin tuwing Friday. God bless you. Okay, bye sir. Thank you po. Bye, God bless Sir you. Benji. Bye. Bye po. Thank you. Bye-bye. Sir Benji. Bye-bye. Uy, hindi ka muna kami sa lahat. Sir. Hi. Sir Benji.